Noong unang panahon, sa malayong kaharian ng Birmania, may isang makapangyarihang hari na nagngangalang Haring Fernando at ang kanyang mabuting asawa na si Reyna Valeriana. Sila ay may tatlong anak na prinsipe. Si Don Pedro, ang matalino ngunit may ngiti. Si Don Diego, ang matahimik at sunod-sunuran. At si Don Juan, ang bunsong prinsipe na magandang at may mabuting kalabagan. Ang kanilang kaharian ay masagana at payapa. Ngunit isang gabi, nagkaroon ng masamang panaginip ang hari tungkol sa kamatayan ni Don Juan. Dahil sa matinding pag-aalala, unti-unting nahina kanyang katawan at nagkasakit ng malubha si Haring Fernando. Si Jacob. Sunod mo na ng bayan. Isa lamang ang lunas at ikaw ang awit ng isang kaliwan at sunod. Ang iyong kadarna. Ang iyong kadarna. Ama kamaligo. Ama kamaligo. Naghanda si Don Pedro para sa paglalakbay patungong bundok sa bot. Dala ang kanyang espada at tulitos, matapang siyang nagakpay sa kaya ng kabayo. Habang naglalakbay si Don Pedro, napagod at namatay ang kanyang kabayo. Kaya nagpatuloy siya mag-isa. Matapos ang 3 buwang paglalakbay, narating niya ang tuktok ng bundok na Don kung saan matatagpuan ang puno ng Piedras Platas. Sa wakas, narating ko na rin ang tutok ng bundok na bot. Ngunit, nasaan ang mga moderna? Mabuti pang mapahinga muna ko ba Habang natutulog si Don Pedro sa ilalim ng punong Piedras Platas, tumating ang ibang Adarna. Umawit ng 7 beses at nagpalit ng kulay. Dahil sa mahiwagang awit nito, hindi nagising si Don Pedro. At nang natapos na sa pag-awit ng ibong Adarna at tumumi ang ibon, agad siya naging bato. Makalipas ang 3 buwan, walang nakabalita kay Don Pedro. Kaya lalong lumabhang sakit ng hari at nag-alala ang buong harian. susubukan kong hanapin ang Kuya Pedro at ibong Adarna sa lamang. Lumapit siya sa harapan ng hari at yumuko biglang pagala. Mahal na rin ama, paglalaban ko ang iyong buhay at ang ating kaharian. Bagamat mahina, sumang-ayon si Haring Fernando, agad namang naghanda si Don Diego para sa kanyang paglalakbay. Matapang ng nilakbay ni Don Diego ang kagubatan, ilog at burol. Lumipas ang 5 buwan at lalo pa naging mahirap ang kanyang paglalakbay. Napakahabang paglalakbay. Ngunit, hindi ako suko. Nahihina ang kabayo ni Don Diego hanggang sa tuluyang bumagsak, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad ng mag-isa. Sa wakas, nariting niya ang tuktok ng bundok na bot. Sa harapan niya, humiginang ang mahiwagang punong Piedras Platas. Isang puso ang ito na parang dito. Hindi ako maaaring magkamali kung ito ang tahanan ng ibong Adarna. Tumapo ang ibong Adarna sa tuktok ng Piedras Platas at nagsimulang umawit ng kanyang liwagang himig. Hindi niya napigilan ang antok at tuluyang bumagsak sa lupa. Nahulog sa bitaw ng awit ng Adarna. Bawat awit ng ibong Adarna, isang mahiwagang patak ang tumama kay Don Diego hanggang sa siya ay tuluyang naging bato. Katabi ng kalahit ng bato sina Don Pedro at Don Diego, kanilang nag-awit ng ibong Adarna. Para sa palasyo ng Birmania, lalo pang lumubha
Fernando. Ang kawalan ng balita tungkol sa kanyang mga anak ay nagdagdag sa kanyang dalamhati. Mahal kong mga magulang. 3 taon na lumipas, ngayon wala pa rin balita sa ating kapatid. Kung inyo pong papayagan, ay susumanapin ang ibang mag-anak at papagaling si Ama. Mga hari, kahit ako'y pigilan, aalis pa rin ako upang hanapin ang ibang mag-anak. Kahit balik. Bendisyon mo ang aking ama. Mabaunit sa data. Matapos humingi ng paspas sa kanyang mga magulang, taimtim na nanalangin si Don Juan sa Birheng Maria para sa gabay sa kanyang paglalakbay. Mahal na Birhen Maria, panalangin niyo po ako upang mataswan ang ibang mag-anak. Pagkatapos magalangin, nagsimula siyang maglakbay patungong bundok na to nang walang kabayo. Dala lamang ang 5 tinapay. Habang tumatagal ang paglalakbay, unti-unti nang nauubos ang kanyang pagkain. Ngunit, pagis niya ang mundo na makaabang ng katas ng puto. Ganito po ang nagila kong tinapay. Kailangan niyo po ito sa akin. Pasalamat ang matanda, tinanong ang dahilan ng paglalakbay ni Don Juan. Nang marinig niya ang tungo ito sa ibong Adarna, pinalaan niya ito tungkol sa panganib ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong payo. Ngunit ang tinapay binigay ko na. Mabilis na nagpapay si Juan hanggang malakas niya ang sakay ng puno na iwan. Ngunit biglang naalala ni Don Juan ang babla ng matanda. Mapilag siya at agad mo ang lamang baba nito. Tao po. Isang matandang ermitanyo ang nawala sa maliit na bintana. Pagtatang nakatingin kay Don. Ako po si Juan. Naglakbay ng hanapin mo ay gusto humingi ng payo niyo para mauli ito. Ikaw man, ikaw nga dana yung wow. Makita ko. Maraming salamat po. Iyak po mo sa mag-alala. Si Pagkakailanyo dapat pinihan na si Don ng baha, magdayang, daring hapon. Matapos ang galang paglakbay, sa wakas ay narating ni Don Juan ang pinangtapos. Sa ilalim ng puno ng kiyasaan, dumating ang iyong adar, pagod mula sa principal. Nagmumabak sa inalok ang mga at simula ang tumawag. La 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 naan niya ang ermitan upang manahimik. Iniwan niya at pinagaan niya sa sugat. Sa bawat awiting adar, isang hari ang niyang pinis. Sa ipagkakam, tuluyan ang alok at pagpapulan ang mata. Nakakapagka. Maingat niyang sinumpan ang banang hindi na ginapos ng gibasinas. Pagid mo naman ko. Dinala ito sa ermitan. Dapat kita na ba kami? Wala na pagkalakahan. Iniabot ng Erta isang at inutusan si Don Juan tuloy tulong si Don Pedro sa kanila. Yun, sa kanyang pagkamangha, unti-unti mali sa pag-iaap ni Don Diego. Muli, ang mahal ng kapat, pero Nalaman ng ating awa na siya ang nakahuli. Patay si Pamuk. Nagdating siya. Aalinlangan si Daniel sa patuloy ng pag-uod ni Don Pedro sumang-ayon siya. Sinagawa ka ibang pisilin ng mga kapatid. Si Don Pedro ay panis, habang si Don Pedro ay may pagkas sa kapatid. Mga kapatid ko, bakit ganyan tingin sa akin? May problema ba? What's up? What's up, boy? What's up, dog? Sige na. Go.
Ngunit ang dala ay umag. Lubo ito ang nanatiling tahimik. Matahimik sina Pedro at Antonio, hindi makasalalang hari. Sa gila ng lahat, tila may nararamdamang hari. Sa pagitain na lamig sa kanyang isipan. Nakita niya si Don Juan, saktan at hiwag sa kadupatan. Sa kanyang dala, lubha ang kanyang karamdam. Maria. Ako'y puti, at ako'y mamamatay, ligtas na ang aking ama. Ubituin walang dulo, alam ba ko, mudong ito, kamuti inabi, sama, nararala. Aking ama, ngat ko lang ang galing. Sa tanggap ko ang anak, ay hindi ko madala. Dapat sa mga malakas ay ispigura ang lamig ay wala sa bibig. Isang matatandang sumuko. Sa bawat puso, may nakalangin at diyan na gawin ng liwanag ang pati. Sa ginawa niya ang kalangihan, ang mga isang matatang mahinang ulo ito, punuan at tapos ang kanyang katawan. Kawawa ang prinsipe, tinis mo ang matindi. Ngunit huwag ang lasa, lapit ng mata mo ang ginawag. Dahan niya umiga si Tonyo, kinuha ang among gamot, at sa kasisan na Dahil ang babaho, sugat ang kawan at habang mahina ng lumibigwas ang isang panalangin. unti-unti dumaloy ang kinig katawan ni Don Juan at parang isang panaginip. Naramdaman pa rin siya. Ano ito nangyayari? Ang sakit ko. Mangon na. Tumayo si tumapago na habang ang mata na nakatingin sa kanya. Siya ay bayaan sa susunod na hakbang. Maraming salamat ko sa sagip sa timbo. Ako pasuklihan ang kabutihan. Mayo ka na. Maraming ako, hindi makalain sa'yo. Ang dalawa ilang tala ng pasasalaw. Bagulan ang mata ay kumaling sa kabundukan. Ang si Juan ay nagkakabalik sa berbal. Hindi niya sa pagkain. Hindi mataba ang kaya ng ina. Habang ang lamang ay bisa. Amang hari, kang Reyna, ako'y nagbabalik. Sa iyon, ang ibong arana ay lumundag sa loob ng hangin at ang yapan na balahibo ay palitan ng magsap at mariit na kulay. Yung puso na matinding hirapan dinanas. Sa utos mo'y tisuay, kamatay ay hinarap. Mga kapatid niya nabi ko at natusa. Siya lamang ang magpay sa sukay ng laban. Nandun sa pusang kusahan niyo na dapat apulo'y kagawa. Pagkatapos ng awitin, ang hari tila nagising mula sa isang hagip. Agad bangon ang sa kanya ina ay hindi na nagkakabit. Matapos inaw, wala pinanglimadan ni Donovan at nilakad siya ng palma. Kalasuin ng karawan, pinatawag ng hari ang kanyang mga tagapayan at agad nilaan ang hatol na patabon sina Don Pedro at Don Diego sa malayong lugar dahil sa kasilan na ginawa nila. Buhay pa rin ako. Kahit paano, magkakapatid ka rin. Paris ka rin. Mag-rival ang nakita niyang libangan. Madalas itong basahin tungkol sa parang isang bata sa tulad. Hindi niya pinagkatiwala sa mga itong responsibilidad dahil baka ito napabayaan, makatakas o masama. Dahil abala ang hari, iniwan niya sa kanyang mga anak ang responsibilidad ng pagbantay sa lugar na.
Hati nila ang mama, 3 oras bawat isa na parang hinihila ang umaga para dumating na. Habang nag-uusap si Don Pedro at Don Diego, nagkaroon ng panibagong ideya si Don Pedro. Sa pinanghati gabi at oras na ni Diego upang magbantay sa ibang agala, hinimlang nila si Don Juan at pinaniwala siyang oras niya para magbantay. E binisip na siya. Buhay, oras mo na para magpatay at itayin na lang. Si Juan ay napagod sa pagbabantay sa ibang adala at nakatot. Hindi niya alam na pinalayo ng kanyang mga kapatid na si Pedro at Diego ang maiwanang tulad sa hawla. Pedro, Diego, Juan, nasaan ang Adarna? Bakit wala ito sa hawla? Nasaan si Juan? Hanapin niyo siya agad. Manahimik ka, Pedro. Hanapin niyo si Juan at hanapin niyo sa Peruana. Umalis kayo sa harapan ko. Hinanap na hinanap nila Pedro at Diego kung saan si Juan. Nang may nakita si Juan, nakasa pa ng bundok ang Mek at sa pagkasin ng Juan, doon nakita nila Juan. Nang tinignan ay siya isang-isa at sama na parang walang kanya sa kanila at sila ay nanong sa loob ng kuweba at sa di kalayuan ay kita si Napalot. Manahimik ka nga, Diego. Hindi ka marunong takot. Sa balon, upang nasin kung anong pa ang nagtatago sa mga Pagdiwan siyang bumaba Labanan niya ang iyong takot ay hindi nalipal, hindi siya natakot sa may anuman at nakabubis sa kakilos habang siya ang ibay. Narating na ni Don Juan ang dulo ng pangyayari ng imulat niya. Hindi siya nila sa kalikang ng tanging palagos. Dapat nagtana lang siya, nag-one piece na lang. Ano kayo ba sa inaong mo? Saka ano? Nasa bayan? Na mukha nito.
kung may ibang tao sa loob ko alon, agad itong lumapit ni Don Juan at Doña Juana. Lahat ng tanong. Juana, amoy ibang tao. May ibang tao na rito. Nasaan taong doon? Hindi ko alam. Wala namang audit. Malamang. Isip mo lang yun. Nalagi ang mga dapat nang makita ang gabi nito. At nakabugpos, pinasok at tumawag